Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa walaang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibeda at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila,
Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Mga kapatid, hindi naman siguro tayo magugulat sa kwento ng pagpaparami ng Panginoong Hesus sa tinapay at isda para mapakain ang libu-libong tao. Hindi po yan bago. Lalo pa at alam natin na ang Panginoon ay may kapangyarihan talaga na gumawa ng mga himala sa buhay para sa atin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Siya na nakapagpapalayas ng masamang espiritu, siya na nakapagpapatahimik sa bagyo at sa rumaragasang dagat, siya na nakapagpapagaling ng mga may sakit. Kaya't yung pagpapakain niya sa libu-libong tao na narinig natin sa ating ebanghelyo, hindi nakagulat-gulat. Likas ito sa ating Panginoon na sa kanyang pagmamalasakit sa ating pangangailangan ay gagawa siya ng mga himala para sa ating kabutihan. Alam niyo kung anong bago? Ang bago ay yung minamarapat, pinahihintulutan at hinahangad ng Panginoong Hesus na tayo maging kabahagi ng kanyang mga himala. Yun ang bago at yun ang kagilagilalas na tayo pala sa kabila ng ating mga kahinaan at kakulangan ay maaaring maging kasangkapan kasama ng ating Panginoon upang ang pagpapala ay maranasan ng marami kahit pa sa mga mahimalang pamamaraan. Sapagkat ang ating ebanghelyo tungkol sa pagpapakain ni Jesus sa napakarami ay mayroong kakaibang sangkap. Sa ibang ebanghelyo, si Jesus ay mayroong tinapay at may isda na pinarami at pinamigay, sumobra pa nga, at habang ang lahat ay kumukuha ng ayon sa kanyang ninanais. Pero ang kwento sa ating ebanghelyo na tungkol din sa pagpaparami ng tinapay at isda, mula sa ebanghelyo ni San Juan, may isang bata o binata na naghandog ng kanyang baong tinapay at isda, at mula sa inihandog na tinapay at isda ng batang ito, si Jesus ay nakapagpakain ng libu-libong tao. Sinasabi ito sa atin na hindi laging ang Diyos lang ang mag-isa ang kikilos. At sinasabi ito sa atin na tayo ay mayroong magagawa, tayo ay mayroong kontribusyon at partisipasyon sa paghahangad nating maghari sa ating buhay ang mga biyaya at pagpapala. Madalas ang tingin natin, wala tayong magagawa. Yung ating kakarampot na kayamanan o yung ating mga maliliit na kakayahan, hindi natin maibahagi sapagkat iniisip natin, wala naman ito. Walang anumang magandang magagawa o walang malaking pakinabang na maidudulot. Ngunit hindi naman po tayo inaasahan ng Diyos na ang lahat ng pangailangan ay tayo ang tumugon at maghanap ng solusyon. Katulad ng binata sa ating ebanghelyo, ialay natin sa Diyos ano ang mayroon tayo. Yan man ay marami o kaunti. Yan may mahalaga o hindi mahalaga. Huwag nating maliitin ang mayroon tayo at ang lahat ng mayroon tayo. Yan man italino, panahon o kayamanan. Sa Diyos ipagkatiwala natin. Panginoon, ito po, ibinibigay ko at pinagkakatiwala ko sa iyo ng buong buo. At siya na ang magpaparami nito. Siya na ang kikilos upang ang ating iniaalay ay maging kapakinabangan ng napakarami sa sangkatauhan. Sa ating unang pagbasa ay binanggit sa aklat na magawa na ang mga pagsisikap natin mga tao, kung hindi din naman pahihintulutan ng Diyos, ay may kanyang katapusan. Pero kung ang ating mga pagsisikap gaano mang kaliit, kapag kalooban ng Diyos, ito'y mauuwi sa tagumpay. Kaya't maging mapagbigay lagi sa Panginoon.
Huwag nating uunahan ng Panginoon na ang ating ibibigay o ang ating gagawin ay walang mabuting kahihinatnan. Hindi. Pagkatiwala natin sa Kanya. Ito ang pangailangan, ito ang meron ka. Kulang, parang walang halaga, ialay sa Panginoon. Kung ang Panginoon mamarapatin ito para maging kasangkapan ng Kanyang pagkapala, salamat. At kung hindi mamarapatin ng Panginoon, at least tayo hindi nagdamot at ipinaubaya natin sa Kanya ang ating mga makakaya. Sana'y maranasan natin ng maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo sa gitna ng ating mga kakapusan ay maaari maging kasangkapan ng pagpapala ng Diyos sa iba. At sumayin niyo ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.